Biblia. And I'm working with my screen, so matabangan ta. All right? Atong ablihan ng atong mga Biblia, Acts chapter 20. Share your Bible with the one beside you. Patanawa ang imong tapad sa Biblia. Okay? Acts chapter 20, beginning from verse 16 on down to verse 24. Kung anaa mo, say amen. Kung anaa mo, say amen. Pasulti gyud mo amen. Okay? Makatabang na sa pastor nga gawali nga mo amen mo. All right. Acts 20:16. For Paul had determined to sail by Ephesus because he would not spend the time in Asia. For he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were come to him, he said to them, Ye know, from the first day I came to Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind and many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord, to testify the gospel of the grace of God. Our Father, you are our God. We have no other God but you. Ug nagatapo kami aning adlaw sa imong balay tigumanan. Katuyuan nga ikaw amo nga masimba. There is no other reason, Lord, why we would be in church but that we would worship you and honor you and glorify you. We are here to hear you. Ni ami para makapamati mi sa imong nga pulong ug sa imong nga gisulti. Gamita ang mga pulong ug mga ngabil ug akong paglitok sa mensahero. Use me this morning. Speak to us in a clear way. Maklaro sa among kasing-kasing ang imong katuyuan sa among kinabuhi. And in everything, you be honored and glorified, for we ask and pray. In Jesus' name, amen and amen. Manglingkod ang tanan, please be seated. Kinsa nato'y nakailaan ang mga may edad na ang nakailaan Dili ko muingon og tigulang, daotan ng tigulang. Walay tigulang. Ayaw dawat anang tigulang. Pero pareho na ko kaedad, nakailaan So kinsa nakailaan Wala yun ninyo'y nakailaan Oy. Diin man mong planeta nagpuyo. Bisan sa mga may edad na, tanaw ko nagbalik, di ko katuo nga wala gyud ninyo siya rosad. I'm sure ang mga bata wala, ang mga young people, to ay usa. Pero dili pa man ka may edad na, Brad, bata pa. Napa. Or naulaw lang kang magpahibalo na kaila ka. Dili daotan ko kaila ka Napa? Wala gyud. Uy, grabe. Eddie Peregrina. Jokebox king of the 60s and the 70s. Di gyud mo kaila og wa pa mo mataw sa 1960. Kaya nisikat ni siya 60s and 70s. Ngilngig ni siya nga singer. Mo bitong nahibulong ko sa mga may edad. Wa mo katimaan ani.
kanunay ning madungog sa radyo. Sa panahon sa jukebox. Wa gyud mo kaagi aning mga bata aning jukebox, oh. Ana. Musuksok ka og 25 stabos na ay lungag diha imong suksukan og 25 stabos. Na day listahan sa kanta, imo dayong ituldok og unsay kanta imong ipakanta niya. Mutukar dayon na siya jukebox. Karon di naman jukebox, boombox naman. You know? Pero sa among kapanahonan kana ana ka magpaminaw og music. Si Eddie Peregrina sikat kayo nga mag-aawit, sikat kayo nga singer, o ang usa sa pinakasikat niya nga kanta, kana. What am I living for? Di ara ang kanta. What am I living for if not for you? Lagi, ina lang yung pagkanta. What am I living for if not for you? Eddie Peregrina. Ang iyang gikantahan, ug imong sabton ang kanta, kompleto ni mo kanta, iyang gikantahan ang iyang hinigugma, iya siguro yung uyab o iyang trato, niya iyang kantahan nga, unsa pa man ang akong kinabuhi, unsa pa may gamit akong kinabuhi, unsa pa may balor akong kinabuhi, kung dili para kanimo. Nindot kayo, no? Romantic kayo ba? Ang gikantahan, makaingon sa, wow, para nako, yun, ang iyang kinabuhi. What am I living for, if not for you? Pero mga kaigsunan, kung kana nalay reson sa imong kinabuhi, daw kulang kaayo. Layo ra kayo sa tinuod. Kay, ug ako masayop, daghan sad ni og nauyab si Eddie Peregrina. Ang problema sa daghang mga lalaki, tug-an lang mo mga lalaki og tinuod man ni, pero ang problema sa daghang mga lalaki, og dili nimo gwardyahan, daghan nig mga babae, daghan ni og maibugan. O salamat na usang ani dawat. Dawat mo mga lalaki, gabi ninyo na ay naibugan sa Lunes, na ay naibugan sa Martes, na ay naibugan sa Miyerkules, na ay naibugan sa Huwebes, na ay naibugan sa Biyernes, na ay naibugan sa Sabado, Domingo, na pareho rarabag gikanta. What am I living for? If not for you. Yang gikantahan sa kalindo. Wa siya kay balo pang Lunes, radi ay siya. Na naasay pang Martes, pang mga kaigsunan. Kung kana lang ang rason sa imong kinabuhi, daw dako o kulang ang imong kinabuhi. O karong buntaga gikan sa pulong sa Ginoo atong tan-awon, unsa gyud ang makiangayon nga panalangin nga kanabuhi a life worth living. First of all, it is a life that is serving the Lord. Hello? It is a life that is serving the Lord. Kinabuhi nga aga-alagad diha sa Ginoo, mga kaigsunan. Of all the virtues and the graces that God puts a premium, God puts a value and a premium on being a servant of the Lord. Kinabuhi nga aga-alagad diha sa Ginoo. On one occasion, the 12 apostles argued among themselves who would be the greatest, and Jesus Christ would give them an answer. Mark chapter 9, verses 33 to 35. And I will click the verses. Mark chapter 9, 33 to 35. Nara. Yan. So, ingon si Jesus Christ. He came to Capernaum, and being in the house, he asked them, what was it that you disputed among themselves by the way? Kaning he, si Jesus Christ. Kanang them, ang mga disciples. 12 ka mga lalaki. Ug mingon si Kristo, boys, dalira mo, unsa man tong inyong gikagubtan, samtang nang lakaw ta sa Capernaum, unsa man tong inyong gikagubtan? Next verse. But they held their peace. Way mutubag. Sa 12, way mutubag. Pero giingnan ta ni Mark nga nagsulat,
For by the way, they had disputed among themselves who should be the greatest. Tanawa lang, naglalis ang 12 o kinsa yun nila mo'y greatest. Ba, may ambisyon. May ambisyon. Pero tanawa ang pagtubag ni Jesus Christ. 35. He sat down and said to the 12, and saith to them, if any man desire to be first, the same shall be last of all and servant of all. Klaro sa Ginoo, klaro kang Kristo, o gusto manggani ka nga greatest. Unsay insaktong binisaya para greatest? Labaw, pinakalabaw. Pinakalabaw. Ayaw lang ng pinakadako kay kuya o kay ng higante man ang pinakadako. Pinakalabaw. Ingon si Jesus Christ, o kinsa ninyo naningkamot nga ikaw ang pinakalabaw, ikaw may pinaka-first, ni ara ang sa Ginoo. Ang pinakalabaw, ang kanang gaalagad sa Diyos. That you are a servant of all. A life worth living for is a life that is serving the Lord. Luke chapter 22, 24 to 27. Luke chapter 22, 24 to 27. And he sat down and called the 12. Katusa, 20. Luke. Yes. And there was also strife among them, which of them should be accounted the greatest. Practically, this is a supporting text. Next verse, please. And he said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. 26. But you shall not be among you. But he that is greatest among you, let him be as a younger, and he that is chief as he doth serve. Importante, mas importante sa Ginoo mga kaigsuonan, ayaw na lang paningkamot pagpalabaw aning kalibutana, ayaw na lang paningkamot nga ikaw ang mangilngig aning kalibutana, ayaw na lang paningkamot nga ikaw gyud pinakataas. Ang gipangita sa Ginoo, alagad sa Diyos. Serving the Lord. As you are listening, samtang kapaminaw ka, tingali Kristohanon, dagan ang imong hunahuna. Ug moingon ka, Pastor, wala man ko'y plano magpastor. Wala man ko'y plano mag-Sunday school teacher. Wala man ko'y plano mag-evangelist. Wala man ko magplano mag-church staff. Time pa. Sayo, daghans mga Kristohanon, mauni gihunahuna. Sa ilang hunahuna, ang pasabot anang mag-alagad sa Diyos, magpastor. Mag-alagad sa Diyos, mag-Sunday school teacher. Mag-alagad sa Diyos, mag-evangelist. Mag-alagad sa Diyos, mag-church staff. Pero dili na mo'y pasabot anang mag-alagad sa Ginoo. Kaya kung sa tinuod lang, kung ang mag-alagad si Ginoo magpastor, tanang mga lalaki magpastor. Uy, salamat. Naray usang ni Amen. Andam ka magpastor, Brad? Pero dili man mahimog tanang lalaki magpastor. Oh, by the way, dili ra ba mahimo nga ang babae magpastora? Hello? Amen, yun mo ladies, ha? Di yun mo pwede magpastor. Di yun mo pwede magpastora. Sa to say, Pastor Jackie sa Amerika, bisan sa mga Baptists, gitugutan na ang babae nga pastor. And a handful of people, the headliners in the Baptist circle sa Amerika, okay na kayong mga babae magwali. Wa pa mausap ang pulong sa Ginoo. Sa Ginoo, dili makapastor ang babae. Pero di sad mahimo nga tanang lalaki pastor. Kaya kung tanang lalaki magpastor, pulos ra babae ang galingkod o paminaw. Sakto ba? Pero dili man amoy pasabot ka nang mag-alagad sa Ginoo.
ergo pastor, or mag-alagad sa Ginoo Sunday school teacher, or mag-alagad sa Ginoo naa sa simbahan nga pantrabaho. Dili na mo'y pasapot sa Ginoo mga kaigsunan. Kaya ang gipangita sa Ginoo para ka natong tanan, para sa matag Kristohanon, ang gipangita sa Ginoo nga naa kanato ang kasing-kasing sa pag-alagad. Naa kanato ang espiritu sa pag-alagad. With whatever task or duties and responsibilities or calling I may have, I cannot maybe be a pastor, I cannot maybe be a preacher, I cannot maybe be a worker, I cannot maybe be a church staff, I cannot be maybe a Sunday school worker, but whatever I am in life, whatever is my calling in life, whatever is my station in life, mga kaigsunan, o asa ka gibutang sa Ginoo ug asa ka gipatrabaho sa Ginoo, kung asa gi ka pakinabuhi sa Ginoo, kanang imong kinabuhi makapakita ka og espiritu nga mga lagad ka. That you are a servant in the Lord. So the Apostle Paul would write in 1 Corinthians chapter 7 verse number 17. And the Apostle Paul writes, but as God hath distributed to every man, as the Lord hath called to everyone, so let him walk, so I ordain in all the churches. Verse number 24, let every man abide in the same calling wherein he was called. Art thou called being a servant? Care not for it. But if thou mayest be made free, you is rather. For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's free man. Likewise also he that is called being free is Christ's servant. You are bought with a price. Be not servants of man, but brethren, let every man wherein he is called therein abide with God. Dili ta mga alagad, dili ta mga ulipon sa tao, apan ulipon ta sa Ginoo. Magklaruhayo sa ta. Kinsa nato nakadawat na kang Kristo ingon nga tumanuluwas. I should have done this in the beginning, but nakadawat nako kang Kristo ako manuluwas. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Kamo nga nagpataas sa inyong kamot, alagad ka sa Dios. Ug nangita ang Ginoo sa imong serbisyo. Kay og imong hunahunaon kung ang imo lang hunahuna nga ang alagad sa Ginoo kanang niya sa simbahan, usa ka issue ana, Domingo raman ang simba. Na church staff, kada adlaw na sila nagtrabaho, pero Sunday school teacher, Domingo raman ka Sunday school teacher. Wala man tay Monday school, wala man tay Tuesday school, ang Sabadista ramay na ay Sabbath day school. Pero mga kaigsunan, bisag asa ka ibutang sa Ginoo. Gusto makita sa Ginoo ang imong espiritu nga mag-alagad ka. Nga naan nimo ang mualagad diha sa ngalan sa Dios. A life worth living for is a life that is serving the Lord. Whatever is your position or rank, whatever is your calling, whatever is your profession, whatever it is that you may be involved in life, ang gipangita sa Ginoo espiritu sa pagka mag-aalagad. As the young people have memorized in Mark chapter 10 verse number 45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, give his life a ransom for many. Because Jesus Christ set the example that we would serve him, that we would be used by God. Gusto sa Ginoo nga mag-alaga ta diha sa Ginoo. Let me just share with you a few more verses. And naana siya, I will go to Philippians chapter 2 verse 5. Let this man be in you which was also in Christ Jesus, who being the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. See, Jesus Christ, God of gods, God, the creator of the universe, Jesus Christ, the King of kings and the Lord of lords, ming biya sa iyang trono sa langit, ug may anhi sa kalibutan, ug nagpahisama ka natong tanan
tao si Jesus Christ diri sa kalibutan. Pero ayaw kalimot, sa iyang pagkatao, nagpabilin sa siya nga Diyos. Ayaw gyud padala sa dili mao nga pagtulunan. Dili tao si Jesus. Dili lang tao si Jesus. Kay Diyos usab siya. Pero diri sa yuta, ang iyang gipakita ang iyang pagkatao. Ug ang iyang gipakita, servant siya. Nag-alagad siya. Ug diha sa iyang pagkaalagad, ming-agto siya sa krus sa Kalbaryo. Ug namatay para kanimo ug kanako. He was a servant of God. What is the life worth living for? It is a life that is serving the Lord. If we are not careful and if we are not conscious mga kaigsunan ug dili nato na pagabantayan, masipya ta kay ang atong gialagad atong kaugalingon. Subuhon hauna-una naamoy na ilhan nga mga tao nga ang ila ragyong gisiguro ilang kaugalingon. Nga ang ilang paghunhaw na ang kalibutan, ako. Siya na lang yun sa tanan. Ako. Pero wala ka himuha sa Ginoo para sa imong kaugalingon. Gihimo ka sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. Ug sa paghimaya nato sa Ginoo, naa ang paghimaya sa Ginoo sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. He asks and He desires that we be a servant. Again, and I have a text, one more text in Matthew chapter 4. Verse number 8. Again, the devil taking him up in an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And he said unto them, all these things I give to thee, if you will fall down and worship me. Then Jesus said unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, and it is very important, paminawan ni, tanawan ni, gikan sa pulong siguro, si Jesus Christ maingon, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Hello? Usbo na kog basa. Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. Sa imong pagsimba sa Ginoo, gapangita ang Ginoo nga mag-alagad ka. Kay kuyog ang simba sa pag-alagad. Kana kung tinud-aray ang imong simba. May I say this? May I make sure I say this, mga kaigsunan? Ang katuyuan pag-andi sa simbahan, dili para kanato. Ang katuyuan sa atong pagsimba diri, dili para sa atong uyab. Kaya nagsabot ka sa imong uyab nga magkuyog mo simba. Ang katuyuan sa pagsimba, wala ka mo simba para sa imong negosyo. Pastor, unsay labot sa negosyo ana? Kaya na may mga nagnegosyo nga membro sa simbahan nga maniguryog simba kay ana ra man siya makakolekta sa mga utang sa iyang negosyo. So, ang hunahuna, wala gyud ang simba. Ang hunahuna, kasige man nagtanaw, ni ana ba tong nakautang nako o tora-tora? Ako ning atangan ighuman. Kaya naaanay mga membro naa gyud. Bisan sa Cebu, naapagod ang tutiron. Ginuoy na sa nakasikasi, pero mga kaigsunan, ayaw pag-anhi sa simbahan nga dili Ginoo ang imong tuyo. Okay? Ayaw og simba kung dili Ginoo ang imong tuyo sa pagsimba. Gani, para nako dili man maayo nga mosimba ta nya moingon ta Ginoo, bless me sa akong pagsimba. Ayaw. Ang pagsimba nato dili kita. It's not about me, it's about God. Ayaw pangita og panalangin para nimo. Moanhi ka panalangini ang Ginoo para malipay ang Ginoo nimo.
Ni makakita ang Ginoo sa imong presensya ni moingunen ang Ginoo. Kana mo oy anak. Kana mo ay inyong anak. Kinsa nato na mga anak? Daghang mga papagmama. Di ba nindot kayo mga papagmama ikahapon, ikagabiin, makauli na ang atong anak? Pipila ramay ni amen. Di ba nindot malipay tayo ikahapon-hapon, ikagabiin ang makauli ang atong mga anak? Kay hangtod karon, ingnon ta mo, hangtod karon, kagabiin nagluha na sa ako kay gimingaw ko sa akong duha ang among anak to sa Amerika. Mga dagko na good, ang among kamagulangan is already 48 years old. Ang kamanghuran nga tuas sa Amerika is now 39 years old. Mga dagko na good, mga adults. Pero bisag unsaon, ang ginikanan, bisag unsay edad, mangita, manggihapog anak. Hello? Kamo, mga ginikanan, kapangita ba mo inyong anak? Uy, hinaot pa nga pangita mo kay subo na yung mga ginikanan wa magtagad sa ilang anak. Anya ang masubo pag yun kay ikaw ang ginikanan wala man ka magtagad sa imong anak. Tuwa sa laing balay ang imong anak kay gitagad man sa dito. Hello. Uy, tagdag yun na. Mag-roll call yun ka. Pila man nakabuk imong anak? 8, 7, 14? Kinsa natin nakailan ni Pastor Terry Dueñas? Kailan mo Pastor Terry Dueñas? Pastor Terry Dueñas kabadbaran? Really? Wala ka bisita sa Pastor Terry Dueñas? Is not so. Si Pastor Terry Dueñas, ika-14 nga anak sa ilang pamilya. Grabe, no? Nakapangapo na ang iyang kamagwangan. Mupay pagkataon niya. Ika-14 god. Pero akong gikalipay, ingos Pastor Terry ba, salamat yun sa Ginoo nga natawag yun kong ika-14. Kung kay wala pa ko matao ika-14, walay Pastor Terry Dueñas. The blessing kayo, amen? Ang gipangita sa Ginoo kanatong tanan, anak sa Dios, nga muanhita ang atong espiritu, alagad ta sa Ginoo. O kung asa manggani ka sa kinabuhi, sa eskwelahan, or sa negosyo, or sa trabaho, or sa opisina, or sa community, or sa asa mang dapit, naa ang imong espiritu, mualagad ka sa Dios. In the Lord ang imong pagpangalagan. A life worth living for is a life that's serving the Lord. Ikaduha, it is a life that is sharing the word. It is a life that is sharing the word. Acts chapter 20, Paul says, Acts chapter 20 and 21. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but I have showed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and to the Greeks, repentance towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. Unsay gitudlo ni Paul? Unsay iyang gidala house to house? Unsay iyang gisangyaw mga kaigsuonan, wala nay lain kung dili ang pulong sa Ginoo. Kinsa nato na i-Bible, ipataas ko no ang Bible. Pataas, taas. Taas. Black Bible, blue Bible, green Bible, orange Bible. Ayaw ng cellphone, dili Bible ang cellphone. Amen? Taas ka mo. Bible, taas. Orange Bible. Yes. Purple Bible. Amen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo. What is most profitable? Wa nay laing libro nga makahatag sa pinakadako nga panalangin. All scripture is given by inspiration of God, 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction,
for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Mga kaigsoona, gituyo ang Ginoo ang Biblia para naa kay panalangin nga madawat. It is profitable. Ang akong pag-ampo nga kada nimo abli sa Biblia na kay panalangin makuha. Kay ang libro sa Ginoo, libro sa panalangin. The Bible, Proverbs. And I'll quickly just run through these verses. Proverbs 8:11. For the wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not compared by it. Verse number, I'll come to my notes. Verse number 18, riches and honor are with me, yea, durable riches and righteousness. My fruit is better than gold, yea, than fine gold, my revenue than choice silver. Verse number 35, whoso findeth me findeth life and shall obtain the favor of God. Kini tanan bahin sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo kinabuhi. The Word of God is life, mga kaigsuunan. Kada nimo gunit aning imong Biblia, naa diha ang kinabuhi. Mobita na, kanang pagkanta ni Eddie Peregrina, what am I living for if not for you? I am living for the Word of God. Kaya kini, libro ni sa kinabuhi. Ang problema sa Kristohanon, let me first tell you about the Bible. And then I'll tell you about what the Bible is going. Ang Biblia, mga kaigsuunan, 6 billion Bibles have been printed. Sukad nga nagsugdan ang printing press ni Gutenberg in the 1600s. 100 million Bibles are sold around the world each year. The Bible has been translated into 531 languages, and portions have been translated into 2,883 languages. 93% of the world have access to either an English Bible or a translation. 88% of Americans have a Bible. 61% have more than one. I believe maura na nga statistic. Ako nakita ang mga Bible sa inyong kamot. Unya, akong ikatuhuan nga naa nato dili lang usa ka Bible ang naas atong balay. Pila ka book ang Bible sa atong balay. Kay sa amo daan, sa among katri na usa, sa among study table na usa, to sa sala na usa, to sa lamisa, igpangaaw namo kay dito man may mag-family devotion sa lamisa, to sa ditong Bible. Multiple Bibles ang naa sa balay. Mga kaigsunan, the Bible has been translated 93% of the world. O asa ka sa kalibutan na ay Bible imong makuha. Binisaya nga Bible naa, Ilikano nga Bible naa, Ilonggo nga Bible naa, Bicolano nga Bible naa, daghang mga lingwahe, daghang mga languages. Ang Bible na patik kay ang Bible libro sa kinabuhi. O ikaw o ako, kung gusto man ka nga matarong ang imong kinabuhi, kung gusto man ka nga mainsakto imong kinabuhi, kung gusto man ka nga mahapsay ang imong dagat sa kinabuhi, mga kaigsuunan, importante nga ang Biblia naa sa imong kinabuhi. Joshua 1:8, let me call your attention to the verse as our young people had spoken about it, because the verse says, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Success. Kalampusan. Kinsa diri mga estudyante, taas kamot, estudyante. Taas kamot. Students, wow, ang kadaghanan estudyante. Nang-eskwela ba mo para mabagsak?
Yes or no? Nang eskwela mo para bagsak? Uy, ay nalag eskwela. Mahal ba ang eskwela karon? Nya bagsak. Kinsa nato yung nagnegosyo, teka sa gamot, nagnegosyo, negosyo. Bisag unsang negosyo, basta negosyo. Nagnegosyo mo para mabankrupt. Kalampang negosyo. O ang mao raman day na imo bankrupt raman di ay ka. Mo eskwela ka para lang ka bagsak. Nganong mo eskwela na lamang ka? Kinsa nato yung mga minyo, taas kamot, bana og asawa, taas kamot, bana og asawa. Unya, nagminyo ka para lang mo magbulag. Ay, salamat, walay ni amen. Ay, amen, brad, kay bulag ba ng amen, brad? Uy, paminaw rata. Ang divorce, karong tuiga, o di ko masayop, karong tuiga, legal na ang divorce sa Pilipinas. Kay na-aprobar na sa atong Kongreso, tuana sa Senado, o magdebate ang Senado, kung magkasinabot lang unta, tao na sila, kinsay Senate President. Kay kinahanglan ilang tagdon, kay naaron sa Senado ang divorce bill. Ma-approve ganina sa Senado, approve na sa Kongreso, approve na sa Senado, ipasa sa Presidente, ingon na ang Presidente, pirmahan niya. Og mapirmahan ganina, pwede nang mag-divorce ang Pilipino. Akong gikadlokan, Pastor J.K., pila unya sa mga asawa sa pastor mo file, mo apply og divorce. Pila ka sa mga Kristiyano, dugay rang kapaabot. Amot lang, kamoy na sayod. Pero kung nagminyo man lang ka para magbulag, ayaw pag minyo. Mga lalaki taas kamot, kay mas maining magklaruhay ta sa mga matang kinabuhi. Usap, erase. Mga ulitaw nga lalaki, single nga lalaki, taas kamot. Taas. Tugan di pag yun mo tugan nga single siya. Tugan. Taas. Ulitaw. Ana sa boys, ana sa. Unya, namoy plano makasawa? Usar gyud ni Amy, no? Gaplano mo mag-asawa? Oo. Ingon biya ang Ginoo, it is not good for a man to be alone. Pero kay balo mo babae, samtang naataan niya, wala na sa akong notes, pero samtang naataan na ba, nahibalo ba mo nga wala sa Biblia, it is not good for a woman to be alone. Okay ra gyud ang babae mag-inusara. Pero ingon ang Ginoo, dili gyud okay nga ang lalaki mag-inusara. Bita? Usay maghunahon ako. Na ako'y mga kaila, pipila. Right now, I can picture 2 or 3. Naniguang na, wag gyud maminyo, wag gyud mag-interest og babae. Kuyaw na. Kay ang wiring baya sa Ginoo sa mga lalaki, mag-interest og babae. Uy, kay lalaki man ang nainteresahan. Unsaon naman natong naintaon? Na ako'y ginasunlog, ani ba? Akong paborito nga tindahan dito ko mga pi. Una na ako ila-ila niya. Man ang iyang name tag ba? Man. Man ka? Opo. Agoy sa pagtubag palangdaan, di ba ni man? Man ka? Opo. Unsa magin ng man? Emmanuel po. Oh, Emmanuel di ay.
Emmanuel, di ba man man ka? Opo. Di ba man man ka? Dugay kyo kay siya nakasabot ka kanang man lalaki. Pero yung tinubagan, opo. Di ba ng lalaki ng opo. Totoo po. Bakit po? Ikaw, Emmanuel, sugod karon ha. Di na ko mutawag nimo og man. Tawagon ti ka well. Well. Nya, mana kay ko tindahan. Hala, di asi well. Nga naman di ay pastor na lagi lalaki lagi gyud. Magtuyo-tuyo lang yung, opo. Bakit po? Talaga po? Agoy, wala ka himua sa Ginoo ingon ana. Paminaw lalaki, lalaki ka. Na istorya na nimo ni nila Jake. Wa pa ka istorya nino? To abay bayot ba nga ang iyang papa suko nagyog tanan nga patong anak military ang papa Brad suko kayo ng iyang anak bayot iyang gidala sa dagat ang anak ba iyang gituslob ang bata sa tubig. O tsaka babae lalaki. Babae. Tuko agad sa papa. Tuslob na sa tubig. O tsaka babae lalaki. Suko agad sa papa. Balik na sa tubig. Iyang gidugay. Sarog di pa ni mutoyon. Yung lalaki, papa. O tsaka babae lalaki. Serena. Astilan yun in town. Dili ka babae, lalaki ka. Duharang gihimo sa Ginoo, lalaki o babae. Male and female made he them. Pero dili ang plano sa Ginoo, lalaki dili mag-inusara. Okay ra ang babae. Ladies, mga dalaga be, yung ladies be. Ask mo, yung ladies. Mga single. Taas ba, taas? Ayaw na lang ng mga menu. Nagapos na sila, pero taas ka mo, mga single nga babae. Single nga babae. Taas ba, taas? Single ba? Taas ha, taas ha. Pamina mo single. Para dili magsakit ang inyong buot ba? Okay ra gyud kaayo nga mag-single mo. Ikaw may niimin, sila wa man mang Di man ka-single, di ba? Lano kayo ang iimin, no? Hindi na lang kumudugang pa. Basta, okay ra gyud kaayong kamong mga dalaga, ayaw gyud sakit sa inyong kasing-kasing nga nag-inusara mo. Ay gyud. Kay wa man magingon ang Ginoo, it is not good for a woman to be alone. Nakabantay ba mo? Nakabantay ba mo samtang naata na? Kasi ako niliko ko gamay sa mensahe. Pero nakabantay ba mo? Basta gani ang bana mo'y basta gani ang kita may una. Ag mamatay og una ang lalaki kinsa diri balo, nay balo diri, ma'am balo ka. Ma'am balo ka. Oh, bitaw. Nakabantay mo. Kadaghanan sa balo magpabilin og balo. No, ma'am, no? Nagpabilin yung kang balo, no? Oh, pabilin yung balo. Pero ang lalaki, gahangak pa sa impierno. Impierno, naghangak pa gani sa ospital na nay plano. Gahuwat lang mamatay. Pastin na ning lalaki, uy.
Pero na may kamatuoran na kay ingon manggod sa Ginoo dili mahimog ang lalaki mag-inusara. So mangita gyud na pero ang babae uy magpabilin og single. Magpabilin og single. So kamo mga babae, okay na mo? Okay na mo? Okay? So wa na mo mag-uol. Na may mga nabiyaan ako sa train, pastor. Paghuwat atong taas kan train. Mubo man nga train mo gipawat. Mga kaigsunan, ang importante nga ang pulong sa Ginoo naa sa atong kinabuhi. Ang problema sa Kristohanon wala may abli-abli sa iyang Biblia. Ang problema sa Kristohanon Domingo man lang makagunit og Bible. Nga pangitaunon pagyud. Asa-asa man to akong Bible di. Ala ka. Nya pagkuha pag yung Bible, nabuslot ng iyang Bible kay mas maayo pa ang anay, mas maayo pa ang anay nabusog na sa Biblia. Yang Kristohanon wala gyud. Unya gapangutan ka nganong daghan magyapon akong problema, nganong ani magka akong problema. Tingali baya walay Biblia sa imong kinabuhi. Tingali baya wala nimo gitugot ang Biblia nga mosulod sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo ang Biblia gatas. As newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Ang Biblia mga kaigsuonan karne. Kaya di man mahimo nga ang bata tagaan nimo karne, ang baby. Uy, ayaw ta nagpatilawa og steak kay di na matulon sa bata ang steak. Gatas gyud na. Pero mudako na gani. Okay na kayo ang karne. Nakatubo na. Mausad sa Kristohanon. Nagsugod ta, baby, kinanglan kag pulong sa Ginoo. Pero nagkatubo ka, kung gakugi ka sa imong Biblia, nagkugi ka og pamiyatig mensahe, nagkugi ka og pamati sa Sunday school, kung magkugi ka og pamati sa Bible study, mga kaigsuonan, gatubo ka. Unya karon ingon si Paul, Hebrews, and I want to make sure I know my text. Ingon si Paul or ang writer sa book of Hebrews. Let me see. Here we go. Hebrews chapter 5, 11 and 12. Nira, ingon ni Paul. As Hebrews 5, 11 and 12. Yeah. Of whom we have many things to say and hard to be uttered, saying you are dull of hearing, verse number 12. For when for a time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Paminaw, Kristohanon, paminaw. Na ay mga Kristohanon sa kasimbahanan, Pastor Jake, o correct me if I am wrong, murag niya sa diri sa Truth Baptist Church. Nga na ay mga Kristohanon nga nanigulang na sa ilang pagkakristohanon. Pero sa ilang Christian life, baby lang gihapon. Naniguwang, nagdugay na sa simbahan. Pero sa iyang espiritu ug buot, bata lang gihapon. Nagluod dayon nga naay gisulti si pastor nga ako man gyud giigo ato, ako may toyo ato pato, di ako masimba diha oy. Baby pa. Kayong mga gagmayng bata, luoran na. Di lang nimo tagaan og lollipop. Mangluod na, masuko na. Pastor Jake, naay wala diri karon. Baby. Tayo aron silang balay, gayaw-yaw. Kanang simbahan na, sige lang nag-giving.
Giving. Kwarta lay giapas anang pastura diha. Giving. Mga kaigsuunan, ang giving baya paagi sa panalangin. Okay sa kana gusto ko panalangin. Bitaas ka mo. Gusto ko panalangin. Nya wala lagi mo mudool sa offering box. Wa ko gipasabot ha. Kita lang ko sa inyo mga kamot. Ang panalangin naa sa paghatag. Kayog dili ka kahatag. Ang mangunguma dili makaani ug dili makapananom. O kamo diri o naamoy nindot kay tanan murag kamo man ang rice granary kamo diri sa Baroy sa tubod kamo dia naaman ang inyong uma. Dili man ka makaani og di sa kamo tanom. Unya na nang ani pananom sa nya gusto kag blessing. Amen? Amen. Ako sa gusto sa kong blessing. Pero ang paagi sa blessing, giving. For it is more blessed to give than to receive. Ayaw ko na pangkwarta ang simbahan. Dili ni pangkwarta ang simbahan. Panalangin ang gusto sa inyong pastor. Munang muingon ang inyong pastor, hatag. Salamat migit sugdan mis among missionary Babius ang Katipunan Church sunod tuig 70 years old na. Sunod tuig. Nindot unta Pastor Jake sunod tuig Pastor Jake ig-celebrar sa anniversary sa Katipunan inyong mga membro mangadto og uban namo og celebrate. Kinsa ninyo yung nakaagto nagkatipunan? Sa Cebu. Mga young people, paano kaagto Cebu? Oy. Next year, we are celebrating 70th. Gipadako mi ni Pastor Yu sa giving. Gipadako mi ni Dr. Gisalva sa giving. Hangtod karon ka Pastor Ken, naapagyapon ang giving. Sa among simba sa Katipunan, nasayod na mo. 14 ka beses ang giving kada semana. Domingo sa Sunday School, giving. Servisyo, giving. Young people, giving. Evening service, giving. Paghuman sa serbisyo, ang mga grupo mag-meeting na ay giving. Martes sa buntag, staff prayer meeting, giving. Miyerkules sa gabi, giving. Human sa serbisyo, giving. Choir practice sa gabi, Huwebes, giving. Biyernes sa gabi, choir practice, giving. Sabados buntag, prayer meeting, giving. Pagkahapon, youth leaders prayer meeting, giving. Choir practice sa Sabado sa gabi, giving. Mga kaigsunan, ang panalangin na sa paghatag. Ayaw yung ikalain nga ang inyong pastor mo, hagad ninyo og hatag. Ni anasad ni, hatag na sad. Kwarta lay dagway aning simbahanan ni, dili na pangwarta. Panalangin. Ning gamay man ang amen. Nagpamatuod lang yun nga mga baptist. Kaya ang baptist, basta nagani waliha giving mo hilom. Nya mo gahi. Nya ang kamot mo ana na o. Hello. Pero para man na sa pagtubo. O balik ragot sa verse dito sa Hebrews kay dito man tananukad. Katong Hebrews. Yan. Angay na unta kang gatudlo, ingon ang manunulat sa Hebrews. For a time you ought to be teachers. Gibalik-balikan lang kaya po katudlo sa mga fundamental sa pagtuo. Naniguang naman kaana. Tubo na. Para ikaw na sa'y makapanudlo.
Kay dili raman mahimog ang pastor ra ang mag-Bible study. Dili raman mahimo nga ang staff ra mag-Bible study. Di man mahimo mga preachers na mag-Bible study. Sa tinuod lang, ikaw nga nakatubo sa pulong sa Ginoo, kaangayan na kang maghatag sa pulong sa Dios. Pero dili pa man ka gihapon makahatag kay baby man gihapon. And are become such as have need of milk and not of strong meat. What is life worth living for? A life that is sharing the Word of God. A life that is serving the Lord. And a life that is straining for the world. And I'll explain to you why it is straining for the world. The Apostle Paul, writing to the Ephesian believers in Acts 20, he says in verse number 24, and none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Paminawa ha, sabta ang pulong, ministry. Kana nga ministry diha wala magpasabot, pastor. Ang ministry diha wala magpasabot, church staff. Ang ministry diha wala magpasabot, full-time katrabaho sa church. Ang ministry diha wala magpasabot, Sunday school teacher. Ang ministry diha wala magpasabot, choir. Naaman na so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord, kanang ministry akong nadawat sa Ginoo, unsa man nga ministry? To testify the gospel of the grace of God. Ang kinabuhi nga kaayangan nga ipanginabuhi, kinabuhi nga kanunay gasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sa Dios. The gospel of the grace of God. Kay ang gospel, mga kaigsuunan, is the death, burial, and resurrection. Ang gospel, mga kaigsuunan, ang mensahe sa Diyos nga naay kaluwasan. Naay kasiguruhan. Tay wala na'y mas pahinungdanon pa nga pangutana. And I challenge you, church, I challenge you, members. Salamat, nag-announce si Pastor Jakey karong Sabado magbalik og soul winning. Og praise the Lord na nga ministry. Pero correct me. Pero murag dili ang tanan involved. Sakto? Kitang tanan na ay mensahe ikahatag. Mohagit ko kaninyo karong buntaga. Ang pinakamahinungdanong pangutana sa kinabuhi. Life's most important question. Dili pangutana kung naba kay kwarta o guwa. Okay ra gyud kas kinabuhi bisag wa kay kwarta. Dili kung naba kay uyab or wala. Okay ra gyud kayo wala kay uyab. Ayaw ka goal na. Di ka angay mag-suicide kay wa kay uyab. Nakahinumdum nung kung asa akong tiyo. Namatay 78 years old. Ulitaw si Tio Vic. Dito pag yun sa Mindanao namatay. Nag-inusara sa bukid. Sa iyang uma. 5 kaadlaw nga patay. Usa nahibaluan nga namatay siya. Nag-eskwela ko sa Manila. Dito ko buagto sa iya og Biyernes, Sabado, Domingo, agto ko ni Tio Vic. Nakaingon yung ko kausang adlaw, Tio, ngano mangyong, wa mangyong ka maminyo, wag yung ka maibog og babay. Iyag yung kong istoryahan. Nagsakit siya sa iyang first love. Wow. Kaya ang iyang first love, gibuwagan man siya. Wow. Pagbantay mo mga babae ha, kanang inyong love-love, nya din niya ninyo dayunon, naagyud ana o niya magpabilin.
ug tungod ato nga babae ning ingon na gyud siya dili nako og babae. Wow. Nya namatay nga siya ra in town, wa gyud babae nakatagan niya na. Kaluoy sad no? Kaluoy gyud. Natay mensahe nga mahatag. Anara ragod ang inyong kasing-kasing ani, magsugod banis kasing-kasing, out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Anara ragod ang inyong kasing-kasing, na ako'y ipangutana. Pwedeng mangutana? Unsa man na? Kung mamatay ka karon, nakasiguro ka asa paingon ang imong kalag. Simple. Kung mamatay ka karon, nakadungog mo atong barbero nga nag-soul winning, nya ang iyang customer naghigda sa kay iyang nakatong iyang labaha ba, iyang giana-ana. Nya samtang gaana siya, kay para hait ba. No, ana, sige sag ana ba, iyang giingnan niya customer, sir, kung mamatay ka karon, nakasiguro ka asa paingon ang imong kalag. Nawala man ang customer, ni ambak man nagdali, ano man to. Ikaw kuno'y pakitaag labaha mi nga gihait mi ana na daan ang imong liog kung mamatay ka karon. Nawala man. Timing nga sa nag-inyong soul winning. Amen. Kamu sa doy. Be wise as a serpent and harmless as a dove. Amen. Pero anara gyud ang inyong kasing-kasing o inyong dila sa pag-ingon. Kung mamatay ka karon, nakasiguro ka asa paingon ang imong kalag. Kay mauna nga ministry. My dear, dito. Katong atong verse. Yan. Acts 20:24. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Kitang tanan apil ani. Kani nga ministry dili ni pasabot Pastor Jane. Dili ni pasabot Pastor June. Dili na pasabot Sunday school teacher. Dili ni pasabot choir. Kausa pa, kinsa natoy nakadawat na kang Kristo ingon at manuluwas. Taas. Magtapos na ko. Kusi anang nagtulog na sa imong kilid. Kusi taas ka mo. Taas. Ana ba, binaptis ba? Ani, kung mani, protestante mani. Baptis ba? Oh, praise the Lord. Ana sa. Ang ministry para nimo. Para natong tanan. Kay balo mo nga you may put your hand down. Kay naapatay nga ilhan nga wala pa kadawat kang Kristo. Kinsa nato, papa, mama, wala pa kadawat kang Kristo. Papa, mama. Kinsa nato, napatay mga igsuon, wala pa masave. Igsuon, hala, nidaghan. Okay. Kinsa nato, napatay mga lolo o lola, wala pa masave. Lolo, lola. Oh. Kinsa nato, napatay mga igagaw, wala pa masave. Hala, kadaghan pa ba di ay. Kinsa nato na yung mga classmate, estudyante, wala pa masave. Classmate, maestra sad sa eskwelahan, wala pa masave. Kinsa nato na pa mga silingan nga wala pa masave. Daghan. Kinsa nato na yung mga ex. Wala ka ex? Buta na ni mo eh. Ex, wala pa masave. Kinsa nato na yung mga kaaway, wala pa masave. Ay, salamat wa mo yung mga kaaway. Pangutana, kinsa man ang musulti ana nila? Hello. Ikaw na ay ministry. Ang ministry sa paghatag sa gospel. To testify the gospel of the grace of God.
mauna nga klase nga kinabuhi. Kinabuhi nga gaalagad sa Ginoo. Kinabuhi nga kinabuhi sa pulong sa Ginoo. O kinabuhi nga gahuna-huna sa mga kalag. Nga ikaw, dili ako kay mupauli naman ko. Diri pa unta ko sa baroy. Ari pa unta ko ninyo. Kaya gusto pa kong magpilusip sa young people. Kutob lang miglitrato. Pero apa mi kapilusip. Pero mabalik na kong Cebu. Kinsa man ang musulti. Dili ako. Kamu. Kana kung naagyo sa imong kasing-kasing ang insakto nga kinabuhi. A life that is serving the Lord. A life that is sharing the word. A life that is straining for the world. A life worth living for. Duko sa ulo, piyong sa mata. Every head bowed, every eye closed. Tanan, gaduko sa ulo, gapiyong sa mata. Wa ko masayod sa imong Kristohanong kinabuhi. Walay giistorya ang inyong pastor, kanako bahin sa inyong kinabuhi. Ikaw nasayod. Ikaw nasayod sa imong kinabuhi. Ang pangutana, nagkinabuhi ka ba o usa ka kinabuhi nga kaangayan nga gikahimutan sa Dios? Kinabuhi nga gaalagad sa Ginoo. Kinabuhi nga naay espiritu nga mga alagad. Kinabuhi nga naa sa pulong sa Ginoo. O kinabuhi nga gahatag sa maayong balita sa kaluwasan. Kristohanon karong buntag, akong pag-ampo nga nahagit ka sa Dios. O akong pag-ampo nga imong itugyan ang paghagit sa Ginoo, imong itugyan sa Ginoo nga sugod karon, manginabuhi ka o kinabuhi nga ikalipay sa Ginoo, a life worth living for. Samtang kaduko sa ulo, piyong sa mata, may ana ba ka nato mingon pastor, nakapamati ko sa mensahe, nakasabot ko sa mensahe, o para to kanako kay ang akong kinabuhi naapagyoy pagkulang, naapagyoy kaangayan na kung himuon sa akong Kristohanong kinabuhi. Pastor, i-appeal ko sa pag-ampo karong buntag. Will you raise your hand? Taas ang kamot. I appeal ko pag-ampo. Yes. Kinsa pa? Taas kamot nga, puubos na yun. Yes. Kinsa pa? Pastor, i-appeal ko pag-ampo. Yes. God bless you. Akong yung i-emphasize, akong yung ipalabi, naapatay ang ngayon kasultihan, mga kaigsuunan. Mahimo ba karong buntag, mayon ka pastor, i-appeal kog ampo ka sa gracias Ginoo, kanang mga tao nga angay na akong masultihan, akong pamilya, akong mga igagaw, akong classmate, akong silingan, akong barkada, akong kaila, kinahanglan masultihan, i-appeal kog ampo pastor nga masultihan yun nako sila. Taas kamot, I'll pray for you. Yes. God bless you. Atong naandan, ang nagpataas og kamot, ang lalaki mo akong unahon og imbitar, tindog lalaki una ari diri sa atubangan. We will be praying for you. Saka sa platform mga lalaki, dali mga lalaki, kamoy una diri. Una ang lalaki. Dire, saka sa taas. Taas, lalaki. Taas, dali. I-appeal kog ampo, pastor. Nagkinanglan kog ampo sa akong Kristohanong kinabuhi. Dali. Saka sa platform, saka. Kaya ang mga babae ari sa silong. Saka sa taas. Sige. Nasayod ka sa imong pagkakristohanon. Wako kahibalo, unsa ka nga pagkakristohanon. Pero ikaw nasayod. Okay, ladies, sige, stand ladies o gusto mo ari sa tubangan. Dali. Luhod diri sa tubangan. Dada ang imong kasing-kasing. Dada ang imong tinguha. Dada ang imong pagsabot sa imong Kristohanon kinabuhi. Dali. Dada diri. Iluhod at tubangan sa Ginoo. A life worth living for. Magkinabuhi ta. Nga ikahalipay sa Ginoo. Yes, God bless you. God bless you. Amen.
God bless you. Oh, praise the Lord. Sige. Amen. Oh, Lord God, in Jesus' name, Ginoo, sa imong grasya, itong gipaningkamutan nga imong pulong mahatag. Mahinungdanon nga makapamati ang imong kaanakan. Ug salamat, Ginoo, nga namati sila. Ug salamat nga ming respond sila karon. Nia ang imong mga kaanakan. Ug galuhod sa altar. Lord, dawata ang ilang pagduol. Dawata ang ilang pagsaad. Dawata ang ilang pakisayod sa ilang kaugalingon nga naagoy ang ngayon mainsakto sa ilang kinabuhi. Kay nagkulang pagyud mi Ginoo sa among pag-alagad, servant of the Lord. Nagkulang pagyud mi Ginoo kinabuhi diha sa Biblia. Ug nagkulang pa mi sa pagsulti sa uban sa kaluwasan. Lord, dawata ang among pagpangamuyo, dawata ang among nga pagluhod, dawata ang among pagsaad. Lord, sa matag usa nga galitok sa imong presensya, imong nabati ang tanang pagampo, ug nakaila ka sa tagsa-tagsa. Lord, work in each member's hearts. Salamat ka, Pastor J.K. ug Lord sa leadership nga imong gibutang sa iya diri sa church. Himaya ang imong ngalan ni inetanan. We bless you, we praise you, we glorify you. We ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Amen. A life worth living for. Amen. Salamat sa Ginoo. Thank you, Pastor June. Thank you for that wonderful message. Maninugta, let's sing our song.